Sino ngayon ang paniniwalaan mo? Yung sinasabi ng demonyo, yung sinasabi ng Diyos sa'yo. Sinong paniniwalaan mo? Ang demonyo na sinisiraan ng Diyos o ang Diyos na sinasabi lang naman sa'yo ang totoong paninira na gagawin sa'yo ng Diablo? Tingnan mo yung pagkakaiba. Another slide, please. Si Kristo mabuting pastol, kilik-kilik ang kanyang tupa. Pasensya na sinabi ko kanina yung bata pangit kasi simbolismo yun. Ang sinasabi ng simbolismo ngayon, akala mo lang inaalagaan ka ni Satanas kung nagkakasala ka. Hindi. Hindi ka nahuli, inaalagaan ka na. Hindi ka pa nagkakasakit dahil sa bisyo mo, inaalagaan ka. Sinisira ka. Kaya nga pangit yung bata eh. Hindi ka inaalagaan, pinapapangit ka niya at ang mga taong sa'yo ay mahalaga. Pero yung tupa, madungis. Yung tupa, hindi aircon yung kinakainan. Yung tupa, maputik ang dinaraanan. Pero nandun sa kanyang kapayapaan sapagkat nandun siya kilig-kilig ng pastol na mabuting nagmamahal sa kanya. Kaya sana maniwala ka sa sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon. Ang demonyo, dumarating lang yan para nakawan ka, para sirain ka, para patayin ka. Ako, nandito ako para bigyan ka ng buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya. Okay? Pwedeng sinasabi mo ngayon, Father, yung sitwasyon ko ngayon, ang layo sa pinapangako ngayon ng Panginoon, buhay na ganap at kasiyasiya. May sakit ako, may sakit ang mahal ko. Ganito ang problema ko. Ang layo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Eh, isipin mo kapatid, si Abraham, matandang-matanda na, wala pang anak kahit isa. Ang layo-layo na magkaanak pa. Pero kahit wala pang anak kahit isa, at kahit napakatanda nilang mag-asawa, sinabi ng Diyos, tinawag na agad siya ng Diyos, Ama ng mga bansa. Wala pang karanasan si Gideon sa pakikipagdigma. Hindi siya pa nakakahawak ng armas. Pero tinawag na agad siya ng Diyos, magiting na mandirigma. Walang nakikitang ulan. Yung mga tao nung panahon ni Noe, baha pa kaya? Pero kahit walang nakikitang ulan, kahit napakatagal na panahon walang nakikitang ulan, pinagawa ng Diyos si Noe ng bangka, gumawa siya. Si Abraham, naniwala siyang magiging ama siya ng mga bansa. Si Gideon, naniwala siyang siya'y isang magiting na mandirigma. Kapatid, pag sinabi ng Diyos yun ang pangako niya sa mga sumusunod sa Kanya, buhay na ganap at kasiyasiya, naniwala ka. Sapagkat may kapangyarihan siyang gawin yan. Tignan po niyo yung tupa. Another slide. Sumusunod sa pastol. Alam mo ba, nung tupa kung saan pupunta? Hindi. Pero bakit siya sumusunod sa pastol? Napatunayan na ng tupa na mabuti yung kanyang pastol. Pero kung isang beses, sumunod yung tupa sa pastol na yan at hinulog lang siya sa bangin, pero nakaligtas siya. O kaya wala talagang pagkain sa pinuntahan nila. Hindi na susunod. Hindi na susunod yung tupang niya sa pastol. Eh kahit aso, kahit anong pet, sige nga. Kapag niloko mo, kunyari papakainin mo, pero niloko mo, sinaktan mo lang, hindi na susunod sa iyo yun. Ikaw pa kaya? Bakit ka narito ngayon? Kasi alam mo, mahal ka ng Panginoon. Marami ka nang naranasang kabutihan ng Panginoon sa kahapon. Kaya ka narito ngayon, sa kabila ng problema mo ngayon. Ituloy-tuloy mo yan. Pinahina ka lang ng problema mo. Basta, kahit na ang tagal ng paglalakbay, sumunod ka pa rin sa pastol. Kasi alam mong mabuti siya. May mangyayari pa rin maganda. At sabi ng Panginoon kay Tomas, Tomas, naniniwala ka sa akin sapagkat nakita mo na ako? Mapalad, blessed, ang mga hindi pa nakakakita, pero naniniwala na. Hindi mo pa nakikitang gagaling ka, pero naniniwala ka na. Hindi mo pa nakikitang solve yung problema, pero ngayon pa lang kine-claim mo na. Hindi mo pa nakikita magiging maayos ang buhay mo at ang iyong pamilya, pero ngayon pa lang kine-claim mo na sapagkat wala ka namang ginagawang masama at patuloy kang sumusunod sa Kanya sa kabila ng iyong naranasan problema, blessed ka na.
sapagkat doon na mas gagana ang grasya. Mababawasan ang iyong pag-aalala, doon nagsisimula ang buhay na ganap at kasiyasiya.